Okay, so purihin ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon ay hapon, pinakahuling lecture natin. I hope na walang matutulog sa inyo kasi nakakantok yung gantong oras. Okay, kaya nga mas maganda kung may umihi na kayo, kumuha na kayo ng tubig, may candy kayo sa tabi ninyo para wag kayong aantukin. At least walang kakausap sa katabi niya para maintindihan nyo. Kasi nakita naman ninyo kung gaano karami yung confusions ng tao ngayon, lalo na yung mga kabataan tulad ninyo. Sa ating first topic, about evolution. Nalilito ang maraming kabataan tulad ninyo na saan nga ba nagmula ang lahat ng bagay? Nilikha nga ba ng Diyos o bunga lang siya ng isang Big Bang? So, yung ikalawang lectures natin about atheism, dinalakay natin yung confusion ng tao na meron bang Diyos o wala. Ganun, no? So, tinalakay yon sa ikalawang lecture. Kahapon naman, tinalakay ni Kuya Jerry yung dalawang paksa about feminism at saka yung homosexuality. Ito ngayon yung mga talagang blockbuster na kalituhan ng mga kabataan. Nalilito na sila sa kailang sexes, sa kailang mga genders. Nalilito sila sa kailang mga pronouns. Pati pronouns, hindi na ma-define kung ano ang babae o ano ang lalaki. No, grabe ang kalituhan na to the point na dumating na sila na ikaw na mag-determine sa sarili mo kung ano ka. Hindi na yung ayon sa pagkakalikha ng Panginoon sa'yo. So kung naisipan mo na tipaklong ka, declare mong tipaklong ka. Grabe ganun ka-absurd, ganun ka-stupid yung mga, pag lumayo ka talaga sa Panginoon magiging stupid ka talaga. So ngayon, kaninang umaga, tinalakay ang kalituhan ng mga tao ngayon about social justice. Alam nyo ba, iyan yung mga prevailing na nangyayari ngayon, ang mga sigaw ng mga tao. Social justice, sabi ng mga LGBT. Social justice, sabi ng mga feminist. Social justice, sabi ng mga ng mga negro. Puro social justice, puro human rights pinag-uusapan. Pero tanungin mo sila, pakidefine mo nga yung social justice. Di na nila alam. Yung kanilang sariling version ng justice ay yung version na ng mga humanist. Hindi na nila alam kung ano talaga yung justice ng Panginoon. So tapos tinalakay naman yung sa abortion, kasi nakita naman ninyo yung mga so far halos lahat yata sila nagpakita yung may body, may choice. Parang ikaw na may-ari sa katawan mo. Grabing kalituhan yun, hindi mo na alam kung ikaw nga ba talaga nagmamay-ari nito o ang Diyos na nagmamay-ari. Ang daming kalituhan, kaliwat kanan. Ngayon naman, yung pag-uusapan natin yung pinaka-worst sa lahat ng kalituhan. Ano nga ba talaga totoong religion? Sa atin, madali mo sabihin, Christianity, kasi Christian tayo Di ba? Pero kung tatanungin mo ang atheist, hindi, walang totoo dyan. Di ba? Kasi hindi nga sila naniniwalang may Diyos Okay, so, pag-uusapan natin yung mga importanteng paksa upang matulungan kayong mga kabataan na matanggal yung mga doubts sa inyong mga puso. Kasi harapin nyo ito. Napakarabi ng religion sa buong mundo. Ang dami. At halos lahat sila ay nagkiklaim na sila yung tama. Tama? Lahat sila. Sasabihin naalala ko kasi yung isang yung nakausap ko noon kasi nung may tindahan pa kami sa may sentro, merong pumunta na isang Jehovah's Witnesses. Napaka-assertive niya. Talagang definite siya sa sarili na kami lang ang tama, lahat sila mali. Ganun talaga, ganun kablatant yung nila. Yung claims nila sa kailang mga sarili na sila yung tama. So ngayon, kayo bilang isang kabataan, paano niyo yun haharapin? Paano nyo tutulungan? Katandaan ninyo, hindi porke may classmate kayo na atheist, ang kanyang view, atheist na nga siya. Yung iba doon, confused lang. Yung iba doon, gaya-gaya lang. Wala naman talagang foundation. Kaya kung ikaw equipped ka, always ready ka, na ipaliwanag yung hope na meron sa'yo,
maaaring matulungan mo siya. Di ba? Maaaring makawala siya doon sa kanyang kalituhan. Nalilito lang yung mga yun eh. Kaya nga ang goal natin, kaya namin kayo in-equip sa mga ganito, mga sensitive topics, para dumating yung time na maka-encounter kayo ng iba't ibang mga tao na pinag-aralan natin, you know how to handle with wisdom, with mercy, with compassion. Hindi yung nagmamalaki ka na mas Kristiyano ka, magaling ka sa kailangan. Hindi ganun ang approach. Dapat with mercy, with understanding, with compassion. Buong tiyaga mo silang pagpapaliwanagan. Di ba? Ang magiging goal mo ay mawin mo sila pabalik sa Panginoon. Kaya tayo nag-aaral dito, hindi para maging magaling tayo sa ating mga sarili. Okay. So ngayon, kaya grabe ang confusions. Ngayon, ito yung tanong ko eh. Pwede ba? Kasi lahat sila nagkiklaim ng tama. So yung ibang mga tao dalito, ganito na lang yung conclusion nila kasi ang dami. Na lahat sila nagsasabing tama. So ang sabi ng isa, sa sobrang kalituhan niya, hindi lahat sila totoo sila. Pwede ba yun? Pwede ba na lahat sila totoo? Pwede bang paki-explain? Kasi lahat sila nagkiklaim ng totoo. Pwede niyo bang sagutin yung tanong ko na yon? Pwede ba na lahat sila ay maging tama? Kasi lahat sila nagkiklaim ng tama eh. Tayo, as Christians, nagkiklaim tayo ng tama. Di ba? Pwede ba na lahat tama? Kaya nga iba nagre-resort na, ay hindi, isa lang Diyos natin, di ba? Kung mo nyo narinig yun? Isa lang Diyos natin kasi nga, hindi na nila kasi alam ipaliwanag. Hindi na nila alam i-defend. Kaya nag-resort na lang sila sa ganung mga reasoning. Hindi, pare-pares naman tama yun. Isa lang ang Diyos. Oh. Ang mahalaga, magrespetuhan na lang tayo. Ganun ba? Ganun ka ba dapat mag-resort? Kaya nga meron dumarating yung ecumenism eh. Yung sama-sama tayo, iba't ibang religion, maging payapa tayo. Sa tingin mo, magiging payapa sila? I doubt. O kung kayo matanong, bago ako magpatuloy, sagutin niyo muna natin unang tanong na yon. I-resolve muna natin yun bago pumunta sa aking paksa. Pwede ba na lahat sila na nagkiklaim ng tama ay tama talaga? Hindi. Why? Sige, Renzo, ka mahiya. Sino ba si ate? Anong pangalan mo nga ate? Marjorie? O Marjorie? Bakit? Sige, maganda. Iyan mo lang. Kasi magkakaiba po sila ng claim. Very good. Sila nga, iba-iba yung claims nila. Paano sila magiging tama lahat? Di ba? Hindi po pwede yun. Kasi iba-iba. Kunyari, ang Muslim, naniniwala siya na mayroong Diyos, mayroong may langit at may impyerno. Naniniwala sila sa by good deeds, makakuha sila ng merit, pupunta sila ng langit. Ganon. Ang Buddhist, totally wala siyang pinapaniwalaan sa ganon. Walang Diyos, walang langit, walang impyerno. Sa Buddhist kasi, you just ikaw yun, ikaw lang, you just concentrate, mag-fasting ka, hanggang sa marating mo yung nirvana. Walang Diyos, ikaw ang magiging Diyos ka. Ibang-iba ang Buddhist. Oh. May mga religion na may mga idols, may mga religion na walang idols. Paano sila magiging totoo? Paano sila magiging parehas? Sila mismo nagsasabong-sabong. O, di ba? For example na lang sa Christianity, ang dami nagkiklaim ng Christian. Ang Mormons nagkiklaim ng Christians. Tayo nagkiklaim tayo ng Christians. Ang Iglesia ni Cristo, sabi nila, Kristiyano sila. Ang Jehovah's Witnesses, Christian sila. Pwede ba lahat Christians? Iba-iba eh. Tignan mo yung mga Kunyari, sa Mormons, ang Jesus nila ganito. Magkapatid, si Satan at saka si Jesus Christ. Sa Christian faith, hindi ganyan eh. Hindi kapatid ni Jesus Christ Kaya nga, dapat ma-identify ninyo na merong tinatawag na pseudo-Christian. Ano ibig sabihin ng pseudo-Christian? False. Pseudo, false, or counterfeit Christian. Nagmamaskara lang ng Christian. Nakikigamit lang sa pangalang Christian kasi Bible din ang hawak nila.
Ang Mormons, very ano yan, very deceiving. Kasi pag in-approach ka nila, may hawak silang Bible. Yung Christian Bible. And then, kapag napaniwala ka nila, pag nahikayat ka na nila, yung Bible na yon na unang-unang dala nila sa'yo, pumunta sila sa'yo, isasantabi na nila yon. I-open na nila yung Book of Mormons na. Yun na ang pag-aaralan mo. Very, ano yan deceiving ang Mormons Tapos, ibang-iba na ang kwento. Entirely different na sa may gospel. Oh, ibang-iba na. Hindi na si Christ ang center, si Joseph Smith na. Oh, kaya ang tawag niya may pseudo-Christian. O kunyari, ang Jehovah's Witnesses, ang Iglesia ni Cristo, sinasabi nilang Kristiyano sila, sinasabi nilang naniniwala sila kay Jesus. Tanungin mo kung sino ang Jesus ang sinasabi nila. Iba, tao lang. O kaya si Michael Archangel, sabi ng Jehovah's Witnesses, si Jesus ay si Michael Archangel. Si Michael Archangel, sabi ng Bible, creature lang siya Creature lang siya. Si Jesus hindi siya creature. Sa Iglesia ni Cristo, si Jesus ay tao lang. Pero ginagamit nila sa church nila, Iglesia ni Cristo. So therefore, hindi lahat na nagkiklaim ng Jesus o Christianity ay Christian nga. Hindi lahat talaga na nagkiklaim ng Jesus ay kay Jesus nga. Jesus Christ, Latter-day Saints. Nakalagay pa yung Jesus Christ. Pero in the end, si Joseph Smith ang bida. So kung kaya nga sabi ko sa inyo kung merong genuine, merong counterfeit. Ano ang nauna, yung counterfeit o yung genuine? Siyempre, paano ka makagawa ng counterfeit kung wala yung genuine? Ginaya mo lang yun Kaya kung titignan nyo sa history, yung history, may mga religions na kasi si Jesus Christ 2,000 years ago, di ba? Prior kay Jesus Christ, may mga religion na iba Tapos, meron ding mga religions na after ni Christ. Pero lahat ng iyon, nakapagkataka, lahat ng mga religions na iyon, left and right, parehas na minimension si Christ. Yun yung nakapagkataka. Si Christ naman, di naman minimension yung mga religion nila. Pero lahat sila, ang Islam. Alam nyo ba, ang Islam ay counterfeit? Kasi, ang Islam ay lumitaw lang noong 600 AD. 600 years after nang mas crucify si Christ. Kung titignan ninyo yung book nila, yung book of yung Islam, kung titignan ninyo, halos kinapi sa Bible. Binago-bago lang nila yung mga ibang details. Naniniwala rin sila kay Abraham. Naniniwala rin sa Bible natin, nakikita mo si Abraham, si Moses, naniniwala sila doon. Kaya lang, alam mo, binago nila. Yung pangalan ng asawa ni Abraham na si Sarah, yung katulong na si Hagar, ang ginawang asawa. Ang naging totoong anak ngayon ay yung anak ni Hagar na si Ismael, hindi si Isaac. Binaligtad nila yung mga kwento. Ganun ang counterfeit Tama? And then, tapos itong mga na to, magkakalat sila ng information na kami ang totoo, kami ang tama. Halata namang counterfeit Wala silang originality actually. And yet, ang daming napaniwala ng Muslim. Kung titignan mo yung population sa mga bansa, ang daming Muslim. Ganon karami ang na-deceive. Ganon karami ang confused about true God. Why? Sabi nga natin kasi nag-depart sila doon sa may original At pinaniwalaan nila yung kasinungalingan ni Satan. Okay? So ngayon, so hindi po pwede na lahat sila totoo. Okay? Hindi po pwede. Iba-iba kasi sila. At saka all throughout history, makikita ninyo yung digmaan na i-record sa history natin Yung digmaan ng iba't ibang relihiyon. Ang India at saka Pakistan, Afghanistan. Ano yan? Digmaan yan, madugo yan Dahil yung isang religion naniniwala sa idols, yung isang religion din naniniwala sa idols. Digmaan yan, madugo ang kasaysayan ng mga religion. Kasi kung totoo lahat ng iyan, dapat payapa.
Kita nyo ang Muslim, kayang-kayang pumatay. Kasi yung mga suicide bomber, yung mga nakakatawa nga ngayon yung mga terrorist ngayon, karamihan sa mga terrorist galing Muslim. Yung mga radical. Meron kasi mga radical talaga Ang, kunyari magbigay ako, Hamas, Hezbollah, di ba? Ang tawag ng, alam mo ba, ang tawag ng European dyan, trying to sympathize sa mga terrorist. Ang tawag nila mga freedom fighters. Ayaw nilang tawaging terrorist. Ganun katindi yung confusion. Okay. So ngayon, they cannot be all true. There is only one true religion. Okay? So, kung merong iisa lang na totoong religion, therefore, as a principle, all other religions are man-made. Product of their own imagination. Likhang isip lang ng tao dahil dininay nila yung truth. Dininay nila yung ayaw nilang maniwala doon. Kaya nga ang susi ng lahat ng confusion sa iba't ibang religion is unbelief. Yan ang pinakaugat kung bakit ang daming religion. Unbelief yan. Uulitin ko, sabi ko sa inyo kagabi, ang confusion ay isang uri ng judgment ng Diyos. Judgment ng Diyos yan. Basahin nyo ang Genesis 11. Confusion. Okay? Kaya nga, ngayon, bago ako magpatuloy, ibibigay ko muna sa inyo yung 3 questions na tatalakayin nyo mamaya after nung aking pagtuturo. Ngayon, una, yun, yung tinanong ko sa inyo kanina, can all religion be true or correct? Alam nyo na yung sagutin nyo mamaya, i-discuss nyo mamaya. Why? Bakit hindi po pwede na maging tama ang lahat? Explain nyo sa grupo ninyo. Pangalawa, what makes Christianity unique? Bakit naiiba ang Christianity? Ito, very interesting ito Kayo ba, kaya nyo bang ipaliwanag? Bakit tayo unique? Bakit tayo unique sa lahat ng religion? Mamaya makikita nyo yan sa discussion. Okay? In the light of so many religions. And then, pangatlo, name one attribute that makes Christ unique. So, pag-uusapan natin mamaya yung uniqueness ni Christ. At bawat isa sa grupo, kasi marami akong ibibigay na uniqueness ni Christ, ay bawat isa sa inyo ay mag-share sa discussion ninyo and then explain ninyo sa grupo ninyo. Discuss ninyo, bakit mahalaga yung mga uniqueness na yun ni Christ. Kasi yung uniqueness na yun ni Christ ang nagbigay sa atin ng uniqueness. Kung bakit ang Christianity is unique from all other religions. Okay, nakapin nyo na ba? Okay na? Pwede na ba akong pumunta sa next slides? Pakitaas ng kamay yung tapos na. Kakaunti lang nag-take note Okay na, so proceed na ako. Mag-kopya na lang kayo sa iba. So, isolve muna natin yung problem na how can Christianity be the true religion? How is Christianity different from other religion? Very important question yan. Lalo na kayo na mga born again. Kayo mga kabataan. Kasi alam ko, bombarded kayo Bombarded kayo ng mga questions. May mga classmates kayong Islam. May mga classmates kayo na mga atheists. May mga classmates kayo na ganitong-gantong mga religion. Ano ang gagawin ninyo? Dapat alam ninyo ito. Okay? So, ano ang pagkakaiba natin sa ibang religion? What makes Christianity so unique? Okay. So, umpisahan natin sa ganitong illustration. Ayan si God, and then ito yung tao. So ngayon, ang tao dahil sa kanyang kasalanan,
by no means, hindi niya kayang makarating kay God. Merong tinatawag na great chasm na hindi kayang i-bridge ng tao. Walang sinumang tao ang may kayang tumawid dyan. Kasi ang tao makasalanan, ang Diyos ay banal. Bukod doon, ang Diyos ay infinite. Ang tao is a finite being. By no means, it is very impossible for man na ma-bridge yung gap na yan. So ngayon, dyan yung ngayon makikita yung folly ng lahat ng religion. Kasi lahat ng religion, dahil nga ayaw nila kay Christ na siyang the only way to God, di ba? Alam niyo yung verse na yon? Ano yung claim ni Christ? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O since na nire-reject nila si Christ, so gumawa sila ng mga kanya-kanyang paraan para ma-access si God. Parang Tower of Babel lang. Di ba? Gumawa sila ng sarili-sarili mga means o yung kanilang mga ways kung papaano mabibridge yung gap between God and a sinful man. Aware sila Aware sila na may malaking agwat at alam nila. So ngayon, yung kanilang pamamaraan ganito. Ang naimbento ng mga false religion para marating nila si God ay, alam mo, yung galing sa concept ng yung mga unang-unang mga katutubo noon na, kunyari, pag pumutok ang bulkan, uy, nagagalit yung Diyos ng bulkan. Kailangan mag-alay-alay tayo ng mga offerings. Di ba? Common yung nakikita yan sa mga movies. So, yung ganong idea, inadapt yun ng mga false religions. So, sa kanila, dahil nga para makuha nila yung favor ng Diyos, kailangan meron silang mga good works. Yan ang basic na palatandaan ng mga false religion. Yung tinatawag na merit system. Meron silang mga, kunyari sa Islam, meron silang mga 5 na good works Yung kasama dyan yung alms, kasama dyan yung fasting, kasama yung mga ganto-ganto. So meron silang mga good works na kailangan i-accomplish para mag-gain nila yung favor ng Diyos, para pupunta sila ng langit. So, kaya nga yung iba, nagtatravel pa talaga papuntang Mecca. Nagpa-fasting sila para lang hanggang sa panahon ng Ramadan nila. So, halos lahat ng religion, pare-parehas ang format. Meron silang merit system para makuha yung favor ng Diyos, para yung kailang kaluluwa ay secure pag namatay sila, secure doon sa langit. Kaso hindi ganoon ang Christianity. Hindi ganoon ang Christianity. Take note. Hindi tayo merit system. Ulitin ko. Ang Christianity, kaya siya unique, kasi ang ating salvation is not based on merit. Hindi dahil sa magaling ka, mabait ka, reliyoso ka, palabigay ka. Hindi yun ang basis ng salvation. Iyan ang nagbibigay ng major na pagkakaiba ng totoong religion sa false religion. Okay? So, ang pinakasikreto ng uniqueness ng Christianity is because Christ is unique. Kasi ang object ng ating pananampalataya ay si Christ. Lahat ng mga religion ay hindi nananalig kay Christ. Tayo lang na mga Kristiyano, yung mga naniniwala sa Trinity God, ang talagang nauunawaan natin yung tinatawag na uniqueness ni Christ. Pwede bang pakisabi ninyo? Pakiulit nga. 30% lang sumagot Pakiulit nga. Mas malakas. Okay, para alam kong gising kayo. Okay, kasi nakakantok itong oras na to, kaya please, makinig kayo. So, uulitin ko, because of the uniqueness of Christ, yun yung nagbigay sa atin ng uniqueness. Bakit naiiba ang Christianity
from all other religion. Ngayon, tignan ninyo ha, bakit hindi merit-based? Kasi halos lahat ng religion merit-based system eh. Kailangan may gagawin kang something good para mag-gain mo yung favor ng Diyos, para makarating ka ng langit. Pero tignan niyo sa may Bible, kakaiba kasi ang claims ng Bible eh. Kakaiba yung, kasi kaya nga kung, eto no, bago akong patuloy, hindi lang yung basta na, pag tinanong kayo, bakit ka naniniwala sa Diyos ng Kristiyano? Kasi, yun ang sinasabi ng Bible namin eh. Kung sabihin din nila ng mga Muslim, kami meron din naman kaming Quran eh. O sinasabi din ng Quran namin na totoong Diyos. Kaya hindi yun sufficient na argument para masabi mo na totoo kayo. You have to validate. Kayo mismo dapat alam ninyo sa inyong mga sarili, ano ang stand natin as Christian. Bakit tayo kakaiba sa lahat ng mga religion? Okay? So, tignan ninyo ang declaration ng Bible Sino ang worthy sa atin? Sino yung karapat-dapat? Sabi ng Panginoon, who shall descend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? Alam natin ang Diyos banal. Di ba? At sinabi niya kung ano yung criteria. Una, yung merong clean hands and pure heart. Ngayon ang tanong dito, can you mention a single person na nabuhay sa balat ng lupa noon, ngayon, na pure ang heart, clean ang hands? Wala. Except Christ. Except Christ. Walang tao. Kahit na ang Pope, kahit na yung Dalai Lama nila doon sa kahit na si Muhammad nga, yan grabe ang, immoral yan si Muhammad, tignan yung history. Ang papangit na mga buhay, no? Kaya nga, dito dinideclare muna ng Bible kung ano yung tunay na kalagayan ng tao. Ang sabi ng Panginoon, sino ang pwedeng pumunta sa langit? Yung tao lang na may malinis ang kamay at malinis ang puso. Kaso walang taong ganun. Walang pure. Kahit isa sa atin. Wala pang nabuhay na tao sa balat ng lupa na clean and pure except si Christ. Isa yan sa mga uniqueness ni Christ. Si Christ lang ang tanging tao na sinless. Uulitin ko, si Christ lang ang isang tao, ang nag-iisang taong nabuhay sa balat ng lupa na walang kasalanan. Who has not lifted his soul into vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessings from the Lord and righteousness from God of his salvation. Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and what? Pakibasa nga yung last na to. For all pakipaliwanag nga. Sino ang gusto magpaliwanag niyan? Yung nagsasalita, siyang tatawagin ko. Tumaas kayo ng kamay. Anong ibig sabihin niyan? Pwede bang pakipaliwanag sa kahit na in a very simple way? Pwede ba? Sino? Sino yung gwapo na pwede magpaliwanag yan? Madali naman paliwanag yan Pwede ba? Pwede ba microphone dito, please? Sige na po. Participate kayo para magising kayo. Yun, si Jemelton. Ay, Jemelton kasi nakita ko. Dito nakatingin. Si Jelvin. Sabi dyan kasi is for all have sinned. Makasalanan tayo, Pastor, kaya hindi natin maabot yung kapangyarihan ni Lord. Yung kaluwalhatian niya. Kaluwalhatian niya po. Hindi lang basta tayo nagkasala, lahat. Opo, lahat. Huwag mo kakalimutan yung all. Opo. Ang lahat daw ay nagkasala, lahat bumagsak, walang pasado. Yan ang ibig sabihin niyan Walang isang karapat-dapat, kumbaga.
na mag-claim na pupunta siya ng langit. Okay? Except Christ ang nakagawa nun. Okay, thank you, Kuya Jelmin. Ngayon, and then ano pa yung mga testimony ng Bible? Tignan ninyo ha, kanina kasi lahat daw bumagsak. Papaano? So, dinitalya ni Apostol Pablo. Pwede ba volunteer magbasa para matanggal yung antok nyo? Ate nga, please. Sige, basahin mo lang. There is none righteous, not even one. There is none righteous, not even one. There is none who understands, there is none who seeks for God. All have turned aside, together they have become useless. There is none who does good, there is not even one. Their throat is an open grave, with their tongues they keep deceiving. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths, and the path of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Okay. Romans 3. Thank you, verse ate. 20. Thank you. So ngayon, ito ay testimony ng Bible patungkol sa tao, regardless kung anumang religion ka. Yan ang universal na estado ng tao sa harapan ng Diyos. Non-righteous, not even one. Kaya po, walang po pwedeng mag-claim. Kasi lahat nagkasala. Ang Diyos, hindi po siya nasusuhulan ng iyong merit. Kasi yung merit system, usong-uso yan sa mundo eh. Para makuha mo yung favor nila, magregalo ka, di ba? Eh, si God hindi siya ganun. Hindi mo siya madadaan sa suhol. Eh, yun ang thinking ng marami mga reliyosong tao eh. Susuhulan si God eh, para makapunta siya ng langit. Kaya hindi papasa yun kay God. So therefore, mga anak, no, intindihin nyo itong testimony ng Biblia. Ito ay patotoo ng Diyos patungkol sa tao. Kung bakit siya bumagsak sa kasalanan, kung bakit ang lahat ay nagkasala, at hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kasi iyan ang totoo niyang kalagayan. Walang isa mang nakakaunawa sa kanila. Kasi kung naunawaan lang ng mga relihiyon na yung kalooban ng Diyos, lalakad sila sa pamantayan ng Diyos. They have to believe in the Bible. The fact na sa halip na maniwala sa may Bible, iba yung kanilang pinaniwalaan. There is none who seek for God. Nakita niyo yun, ano? Kahit na magtayo sila ng religion, they are not seeking God. They are seeking their own pleasure. All have turned aside. Lahat tumalikod together and they become useless. There is none, walang isa mang gumawa ng tama, not even one. Lahat sila, ang description ng Bible, nagpakaligaw-ligaw. They follow their own vain imaginations. Yan ang problema sa religion. But there is true religion. Okay? So, yun yung isang mahalaga na maikintal sa inyong isipan. There is only one true religion. Mamaya, itong religion na ito ay yung tinatag mismo ng ating Panginoon. Ang ibang religion, ang pagkakaiba ng Christianity sa lahat ng religion, ang ibang religion, sila yung nagtatag. Pero yung totoong religion, si Jesus lang ang nagtatag. Yung Diyos mismo ang nagtatag. Tignan ninyo ha, papaano ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya rito, nakita ng Diyos yung kalagayan ng tao, ang tao ay magpe-perish na. Kung hindi ang Diyos ang gagawa ng paraan, ang tao bubulusok na siya sa impyerno, sa kanyang kalituhan, sa kanyang kamangmangan. Mangmangan lahat ng tao eh. Kung ano-anong version ng pagsamba, gumawa sila ng mga kanya-kanyang version, meron yung sinasamba yung patay. Patay!
May kay si Rizal nga, sinasamba pa magpahanggang ngayon eh. Ginos nila yung bangkay. Kayo ba'y nakakita noon sa ibang mga native na yung bangkay, kinukuha pa nila yung juice ng bangkay. Hinahalo nila sa mga, nangyayari yun sa mga tribe na sa Pilipinas. Iyon talaga. Kaya nga, ang totoong religion, nasa order. Ibang religion, out of order. Chaos. Yan ang bunga ng confusion, chaos. But true religion, may order. Maayos, may kapayapaan, may pagkakaisa. O ano ang sabi ng Panginoong Yesus? So, ang unang-unang uniqueness ni Christ ay yung tinatawag na incarnation. Sulat ninyo. So, mahalaga ito ano yung mga uniqueness ni Christ? Isa na rito yung tinatawag na the uniqueness of Christ o yung tinatawag na the incarnation of Christ. Can you explain to me what is incarnation? Sa ICC, alam na alam yan ng mga youth, pero gusto ko marinig sa bibig ng ilang mga galing sa ibang mga churches. Pag sinabi kong incarnation, ano ang nasa isip ninyo? How can you explain incarnation? Ang mga taga-ICC, alam na yan. So, gusto kong marinig sa bibig ng ibang mga churches. What is incarnation? Ayan, sinasabi ko sa inyo, hindi lang tayo puro hallelujah sa loob ng church. Hindi lang yung puro tayo sayawan, kantahan, pero yung mga basic na mga doctrines ng Bible hindi ninyo alam. Ano yung incarnation? Baka ang akala nyo yung reincarnation, yung sa Hindu, sa Buddhist, yung mabubuhay kang muli, pag namatay ka, mabubuhay ka uli, pero ibang anyo na, baka maaring langaw ka na, o lamok ka na, o kalabaw ka, elepante. Yun ang incarnation ng Hindu eh. Magiging paru-paro ka. O di ba? Hindi ganoon ang incarnation na pinag-uusapan natin. Pag sinabing incarnation of Christ, yung Diyos nagkatawang tao, ipinanganak tulad natin. Flesh and blood. Yun ang ibig sabihin ng incarnation. Take note. Take note. Importante yan. Pag binanggit ko yung incarnation, ang ibig sabihin nun, anong ibig sabihin? Incarnation. Ulitin lang. Balong. Anong katawang tao? Nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Si Jesus. Linawin mo sa akin na para kakaintindihan tayo. Ulitin ko nga, ano yung incarnation? Oo. Nagkatawang tao si Kristo. Nakibahagi siya sa atin para mailigtas niya tayo. Nagpartake siya ng flesh and blood. Diyos siya eh. Iyan ang isa sa mga major uniqueness ni Christ. Walang ganyan sa ibang religion. Okay? So ngayon, biriin mo ang doon, ang isang very interesting part, halos lahat ng religion, they are trying to make their own ways para ma-reach nila si God. Baliktad sa may Bible eh. Sa may Bible, ganito ang sinasabi. By no means, ang tao hindi niya kayang ma-reach si God. Kaya si God ang bumaba. Baliktad. Yung Diyos, nagkatawang tao, kumuha ng katawan tulad natin para mahango niya tayo sa kasalanan. Kasi wala nang ibang paraan. Ang tao kasi pabulusok na siya sa impyerno. Kung hindi ang Diyos gagawa ng paraan, wala na tayo. Kaya ibang-iba ang Christianity. Naiintindihan niyo ako? Naiintindihan niyo ako? Uulitin ko. Bakit naiiba? Si Christ, bakit naiiba? Siya lang ang nagkatawang tao para ano? Para hanguin yung tao sa kanyang pagkakalugmok.
Samantalang lahat ng religion, they are trying to make a stairway to heaven. Climbing. Gaining the favor of God. Hindi ganun siya sabi ng Bible. Ang Bible, baliktad. Amen. O, nakita nyo na ha? Iisa pa lang yan. Importante yan. Iyan yung tinatawag na the uniqueness of Christ. Kung bakit unique ang Christianity? Because Christ is unique. Si Christ kasi ang object ng ating pananampalataya. Okay. Kaya nga sabi nga rito sa may verse natin, pakibasa nga. Sabay-sabay kayo lahat, magbabasa. So nakita niyo sa may verse na to, unang-unang sinasabi rito, ang Diyos ang gumawa ng paraan dahil sa kanyang laki ng pag-ibig niya. Ayaw niya ang mga tao na bumulusok sa impyerno. Yung tao, pabulusok na siya, about to perish na, ang ginawa niya, sinugo niya yung kanyang anak. Yung second person of the Trinity. Sino yung first person ng Trinity? God the Father. The second person is God the Son. And the third person is yung second person of the Trinity God ay nagkatawang tao to save mankind. And that makes us unique. Naniniwala tayo sa Diyos na nagkatawang tao para maabot niya tayo. Okay? So ngayon, ang bibigat ng only si Christ lang. Isa sa mga uniqueness ni Christ ay yung kanyang mga claims. Ang bigat ng claims ni Christ, For example, yung very popular, yung sa may John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except, ang mabigat na claims yun, ako lang ang daan. Paano? May pag-asa ba ang Muslim na maligtas? Why? Why not? Balong, why not? Bakit walang pag-asa ang Muslim na maligtas? Kasi hindi sila niniwala kay Jesus. Si Jesus lang kasi ang daan eh. Tama? May pag-asa ba ang Buddhist? Ineng, anong pangalan mo? Geraldine po. Geraldine. May pag-asa ba ang Buddhist? Why? Wala po silang Diyos. Specific, be specific. Si God. Wala kasi si Christ. Si Christ lang kasi ang tanging daan. Okay? May pag-asa pa ba yung atheist, Balong? Atheist. May pag-asa ba siya? Yung atheist kasi dinideny niya na, hindi, walang Diyos, hindi totoo ang Diyos. May pag-asa ba siyang maligtas? Sige kami niya. Meron po. Tama. Ano ang pag-asa niya? Meron po, tama naman yun eh. Pero paano? Paano siya maliligtas? Kung Si Kristo. Kung mananalig siya kay Kristo. Yun. May pag-asa naman sila eh. Kailangan lang nilang gawin, talikuran nila yung mali nilang paniniwala at embrace nila kay Christ. Tama? May pag-asa yung ibang religion. Pero, if they insist in their own religion and deny Christ, wala silang pag-asa kasi si Jesus lang ang tanging daan papunta sa langit, papunta sa Ama. Siya lang, wala nang iba. May mga ibang mga Kristiyano, may mga ibang mga pastors na nagsasabi, hindi, maraming daan. Huwag ka maniniwala nun. Iba yung claims ng Bible. There's only one true way. And that way is not, hindi siya concept. Yung daan ay hindi isang concept, hindi siya isang bagay. Na tulad niyan, daan.
Hindi ganun yung daan na pinag-uusapan natin. Yung daan ay person. Jesus Christ Himself is the way. He is a person. Kinakailangan, kung gusto makarating sa langit, you have to believe in Him, in His person. Naintindihan ninyo? Yung life is a person. Yung truth is a person. Ganyan yan kaimportante, mabigat yung claims na ni Christ. Siya lang ang nag-claim ng ganyan at walang ibang religion ang may claim ng ganyan. That makes Christ unique, yung kanyang mga claims. Kakaiba. And consistent. Lahat ng claims ng Old Testament hanggang New Testament, consistent about Christ. Okay? So ngayon, ano pa yung ibang mga claims ni Christ? Sabi niya, sa John chapter 8 verse 24, "Therefore I said to you, that you will die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sin." Yan ang sinasabi sa lahat ng religion, sa lahat ng tao. Kung hindi ka maniniwala sa akin, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Ikaw atheist, ikaw Buddhist, ikaw Mormons, ikaw Jehovah's Witnesses, ikaw Iglesia ni Cristo, ikaw Hindu, ikaw whatsoever. You will die in your sins unless you return to God through Christ. Mabigat na claims yan. Amen? So ngayon, tignan niyo yung claims niya, oh. For God did not send the Son. Sino yung Son? Into the world to judge the world. Hindi niya muna hinatulan eh. But the world might be saved through Him. So pumunta siya sa mundo and daming religion. Daming religion. Eh, ang pag-asa lang ng lahat ng tao si Jesus lang. Hindi niya intention na hatulan sila. Pero, pag in-embrace nila yung kamalian nila, they will all die. They will all go to hell. Kasi si Jesus lang ang tanging daan. Okay? He who believes in Him, kunyari, siya man ay Buddhist, siya man ay born again, siya man ay Iglesia ni Cristo, siya man pag naniwala sa Kanya, hindi ka siya kasama sa judgment. And he who does not believe has been judged already. Mananatili na siya sa judgment hanggang impyerno na yun. Kasi binigyan na siya ng Diyos ng pagkakataon. Yung ibang religion, binigyan na sila ng Diyos ng pagkakataon. Pag patuloy nilang in-embrace ang kailang kamalian, wala na silang pag-asa. Lahat ng mga pangako nila sa mga members nila, magpupunta kayo ng langit. Wala, impyerno nga harap sa kanila. Walang ibang salvation except si Christ. Tatandaan ninyo yan. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Okay. So ngayon, ayan. So, ayan yung ating illustration kanina, di ba? So, ang ginawa ng Panginoon para ma-bridge yung gap, ano ang ginawa ng Panginoon? Ayon sa tinuro ko kanina, kasi ang laki ng agwat ng tao sa Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? He sent His Son. Sino yung Son? Baka sabihin nyo si Buddha yon o si Allah. Ang pangalan ng Diyos ay hindi Allah. Ha? Burahin nyo yan sa isipan nyo. There's no such thing in the Bible as Allah. Yung mga Batanggenyo, meron silang Allah. Okay. So, kaya nga, si Jesus lang ang tanging mediator, wala nang iba. Kasi siya lang yung may katangian ng Diyos at ng tao. Alam niyo ba kung si Jesus lang, kaya nga unique si Jesus. Ito, sulat ninyo ha. Ano yung first uniqueness ni Christ na sinabi ko kanina? Incarnation. Siya yung Diyos na nagkatawang tao to save us. Pangalawa, ano yung uniqueness niya? Yung kanyang mga claims.
Kakaiba yung claims niya na talaga bang para bang siya yung may-ari talaga, parang siya yung lumikha ng lahat ng bagay eh. Walang ganyan na claims ang lahat ng religion. Siya lang. Pangatlo, ano yung pangatlo na uniqueness ni Christ? Si Christ lang ang may two natures. Alam niyo ba kung ano yung nature? Kunyari, ang baboy, ang nature niya, baboy. Nature niya, pag lulublob yan sa putik. Ang nature ng aso, tatahol. Pag yung sumuka siya, kainin niya yung suka niya. Kasi aso siya eh. Ang pusa, iba din naman. Ang pusa, ganon-ganon siya. Si pusa siya eh. Ang tao, tao siya. Nagkasalita siya, kumakain siya, katrabaho siya, meron siyang talento. Pero si Christ, dalawa ang nature niya. He is God, and at the same time, He is man. Hindi yung 50% God, 50% man. Hindi po ganun yun, ha? He is holy. Whole. He is holy God and holy man. He is fully God and He is fully man. Hindi 90% yung God, hindi 10% yung man. So, sige nga, mag-testing nga ako, testing ha. Kasi may nagtanong sa akin na isang pastor nag-message sa akin recently lang, isang linggo lang Nung si Christ daw nakapako sa may krus at sinabi niya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Nawala ba ang kanyang pagka-Diyos doon? Ha? Why? Yes, tama naman yung sagot mo But how? Explain. Ha? Tatandaan ninyo ito. Makinig kayo kasi very crucial ito. There's no point sa earthly life ni Christ. Walang single moment, even a second, na hindi siya naging Diyos at hindi siya naging tao. Intact yun sa Kanya. Mula nung birth hanggang sa cross, sa Kanyang burial, intact yun. He is fully man, He is fully God. Two natures, ganyan nga kayo. Hindi yan pisa, two natures. Sabihin nga ninyo, isa yan sa uniqueness ni Christ. He is fully God and He is fully man. Buong-buo ang pagka-Diyos niya at buong-buo din ang pagkatao niya. Walang instance sa may Bible nung nagkatawang tao siya na nag-jumble. Nag-jumble yung pagka-Diyos niya at pagkatao niya. Walang ganon. Intact. Intact yung pagiging Diyos niya. Intact yung pagiging tao niya. Hindi nagja-jumble yon. Naawatan. Okay, so mamaya. So papunta tayo sa uniqueness ni Christ, ha? Kaya nga, isulat nyo dyan, 1 Timothy 2:5. 1 Timothy 2:5, take note. First Timothy 2:5, ang nakasulat dyan, ganito. For there is one God and one mediator between God and mankind, and that man is Jesus Christ. Isa lang ang mediator. Makinig kayo ng maigi ha, ito, importante ito. Si Mary ba na nanay niya mediator? Kasi yun ang title ng Roman Catholic sa kanya Mediatrix of all graces. Bakit hindi po pwedeng maging mediator si Mary? Tama, pero hindi nyo na-hit yung target Ha? Oo nga. Mediator ba siya? Pwede ba siya, qualified ba siya na maging mediator? Sige, maganda yung discussion din, nakikinig ako Sige, explain nyo lang, tulungan kita. Sige, kamahiya. Tao lang siya. Tao lang po siya na makasalanan. Si Mary. Bakit? So, sabi niya,
kaya daw hindi qualified si Mary kasi tao lang siya, makasalanan. O ano pa, dagdagan, tama yung sagot niya, dagdagan nyo na lang eh. Si Jesus Christ ba, bakit siya unique? Sabi sa may 1 Timothy, chapter 2. Bakit unique si Christ? Ha? Basahin nga ninyo. 1 Timothy 2, yung verse na binigay ko sa inyo, 25 ba yun? Ha? Oo. Oo. Ito, tignan ninyo. Ito ang ibig sabihin niya ng mediator eh. Yan ang qualification ng mediator. Ayan, tingin kayo sa black. Dito kayo, tingin. Tingin, lahat ng mata dito. Kaya unique si Christ kasi siya yan, no? Kaya yung katangian niya, two natures. Si Mary ba, natures? Yun yung sagot doon. Hindi siya po pwedeng maging mediator kasi tao lang siyang makasalanan. Si Jesus, walang kasalanan. Diyos pa siya, tao pa siya. Kaya siya yung po pwedeng makipag-commune sa tao. Naiintindihan niya yung tao. Kaya nga siya, alam niyo ba, ang daming kasing sagot doon sa may tanong na, bakit kailangan ni Jesus pang magkatawang tao? Bakit hindi na lang yung, basta sabihin na lang ng Diyos, o sige, pinapatawad ko na lahat ng inyong kasalanan. Bakit hindi ganon? Bakit kinakailangan pa talaga na i-abandon ni Christ yung kanyang throne? I-abandon lang yung throne niya, ha? Yung kanyang glory at magkatawang tao. Bakit niya pa kinakailangan gawin yun? Bakit kinakailangan niya pa mag-suffer? Bakit kinakailangan niya pang mamatay, i-crucify? Bakit kinakailangan niya pang mamatay? Sige. Kasi po, He is a just God, God of justice. Oo. And para po masatisfy yung wrath, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang advantage sa mga taga-ICC eh. Alam nila eh. Kasi lang yung napapakinggan sa may pulpit eh. Diba? Kaya nga minsan ayokong tawagin mga taga-ICC eh. Diba? Bakit kinakailangan, bakit necessity na si Christ ay magkatawang tao? Kasi para ma-save ang tao, kailangan tao din. Kasi yung tao, ang demand ng justice ng Diyos laban sa kanyang kasalanan, mamamatay yung tao sa kanyang kasalanan. Kaso, walang sinumang tao ang pwedeng mag-redeem ng kanyang sarili. So si Christ, kinakailangan siyang magkatawang tao, katulad ni Adan, tulad natin, na makasalanan, nagpartake siya. Pero wala siyang kasalanan, ha? Wala siyang personal sins. Pero nagpartake siya ng katawan ng makasalanan upang matubos niya tayo para mapatay niya yung kasalanan sa flesh. Para lahat ng mananalig sa kanya ay mapapatawad. So ano yung nangyari? Paano niya tayo tinubos? Pinagbayaran niya in full. In full. Kasi may kabayaran eh. Ang salvation, makinig kayo, walang nagkikwentuhan. Yung nagkikwentuhan, tatawagin ko. May bayad. Meron tayo, malaki ang kabayaran na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang nagbayad nun ay si Jesus. Freely na binigay sa ating lahat, pero ang laki ng cost. Kamatayan. Namatay siya para pagbayaran niya in full yung dinidemand ng justice ng Diyos. Yung poot niya laban sa atin. Pinagbayaran niya yon in full. Kaya nga nung sa may cross, nung huling-huli niya, sumigaw siya na, "It is finished." Bayad na. Nakakaintindihan tayo? So lahat ng mananalig sa Kanya, yung benefits na yon ay may apply ng Holy Spirit sa atin pag nanalig ka kay Jesus. Ikaw man ay Buddhist, Muslim, atheist, kung nanalig ka kay Jesus, yun lang ang tanging pag-asa. Si Jesus lang ang tanging escape from hell. Religion is not an exit. Naintindihan ninyo? Very crucial yan. Ngayon, so, importante yan, yung idea ng God-man. Okay? Si Mary, hindi siya nag-fit dyan.
Kaya tignan ninyo ang patotoo ng Biblia. Sabay-sabay ngang basahin. Yung hindi magbabasa, tatawagin ko. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. Existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also, God highly exalted him, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay. Very crucial ito. Meron kayong Tagalog Bible. Sino may Tagalog Bible dito? Tagalog Bible. Ito ha. Mag-ingat kayo kasi basahin natin yan Pilipos chapter 2. Babasahin ko sa inyo ha. Mag-ingat kayo sa Tagalog version tulad nito. Baka malito kayo kasi mali yung kanilang ano. Ito. Philippians chapter 2. Verse 6. Ito, maganda pa yung translation nito. Sabi rito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Medyo safe pa ito Pero yung ibang translation, no, nito yung Catholic version, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ay, that's a different thing. Di ba ang usapan natin, nung nagkatawang tao siya hanggang sa cross, hanggang sa namatay siya, nag-resurrect siya, kailanman ay hindi siya huminto yung isang nature niya. Intact yun. He is fully God, He is fully man. Yung pagkakasabi ron, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, that's wrong. Mali yun. Ha? Take note nyo lang yon. So rito, pinapakita rito na siya ay Diyos, yung kanyang origin. Kitang-kita natin ang paano ang Diyos ang bumaba sa atin para abutin niya tayo That makes unique Christianity. Okay? And did not regard himself equality a thing to be grasped. But he emptied himself. Nagpakababa siya. Kasi glorious siya King of kings siya. Inempty niya yung kanyang sarili. Naging parang bondservant tulad natin para lamang mahangon niya tayo. Grabe, no? Pero kita mo naman yung exaltation ng Diyos sa kanya. Inobey niya si God to the point of death hanggang sa cross. Pero ni-reward siya ng Panginoon, in-exalt siya ng Diyos. At binigyan siya ng pangalan na above sa lahat ng pangalan, that every knee bow down and every tongue confess that Jesus is Lord. Kaya wag niyong babanggitin ang pangalang Jesus ng walang kabuluhan. Ginagalang ang pangalang iyan. Ang pangalang iyan ay victorious, conqueror. Glorious ang pangalang iyan. Katakutan nyo. Okay? Huwag niyong gagawing joke-joke yung pangalang iyan. Huwag niyong gagamitin na parang kanta-kanta lang, parang for the sake na makakanta ka, pero wala naman talaga sa puso mo. Matakot ka sa pangalang iyan. Exalted name yan. Okay? Be careful. So, ito yung mga uniqueness ni Christ. Una, yung kanyang incarnation. Ano nga ulit yung incarnation? Yan, hindi yung reincarnation. Iba yun ha. Okay. Pangalawa, yung kanyang sinlessness. Siya lang yung taong nabuhay ng walang kasalanan. Mula buong buhay niya, hindi siya nagkasala. Pangatlo, siya lang yung tanging taong naka-obey perfectly sa kalooban ng Panginoon. Wala nang iba. Pang-apat, siya lang yung gumawa yung para matubos niya tayo, siya yung namatay on our behalf, dapat tayo ang papatayin Siya, yung atonement niya ay tinatawag na substitutionary. Pinalitan, sinubstitute niya tayo. Yung sarili niyang inalay niya para siya mamatay on our behalf, para maligtas tayo. Okay? So, importante yan. Yan yung mga uniqueness ni Christ. Walang ganyan ang ibang religion.
Okay? Panglima, siya lang yung namatay ng napaka-horrible ng kanyang kamatayan. Wala siyang kasalanan eh. Pero grabe yung kanyang judgment sa kanya. Pang-criminal, pang-worst na criminal. He died a horrible death. At alam niyo ba itong mga ito, hindi to acceptable sa ibang religion. Hindi ko naniniwala dyan. Hindi na matanggap. Because of, ano ang ground? Unbelief. Unbelief ang reason. Kaya mabigat na kasalanan yan, unbelief eh. Okay? Ngayon, ano pa? Ano yung uniqueness ni Christ? Siya lang ang tanging nabuhay, firstborn from the dead. Wala nang iba. Walang religion na ganyan. Si Buddha, si Muhammad, walang ganyan. Lahat ng kandamatay, pero siya lang ang tanging nabuhay. Ayaw sa kanya ng kamatayan. Bakit? Bakit kinakailangang mabuhay si Jesus? Bakit kinakailangan siyang mabuhay na maguli? Isang importanteng question yan. Ang tatanungin ko na dyan dito yung mga passes na. Bakit necessity na mabuhay uli si Christ? Para maniwala yung mga tao, para ma-bridge, ano pa? Yes, to save us. Totoo naman yun eh. Ha? I-preach yung mga salita niya, pero hindi merong pinaka-core eh. Bakit kinakailangang mag-resurrect si Christ? Mga ate dyan, wala, dead ma ako, hindi ako pinapansin. Ha? Bakit? Bakit kinakailangang mag-resurrect si Christ? Kasi, makinig kayo ha, very crucial ito. Kasi, si Christ wala siyang kasalanan. Yung kasalanan na pinasa niya sa atin, natapos na doon sa cross hanggang doon sa it is finished, tapos na eh. Pero siya, namatay siya na walang kasalanan, ibinurol siya na walang kasalanan, ayaw ng kamatayan sa kanya kasi wala siyang kasalanan. Ang kamatayan kasi is penalty for sin. Sinuka siya ng kamatayan, wala kang kasalanan, wala kami kapangyarihan sa'yo, lumayo ka rito, buhay ka. Crucial yan, ha? Ayaw sa kanya ng kamatayan. Kasi ang kamatayan is wages of sin. At pangalawa, kaya siya nabuhay na mag-uli, yun ay patunay na tinanggap ng Diyos yung kanyang sacrifice. Kaya tayo makakaasa na makakamtan natin ang benefits ng kanyang sakripisyo. Patunay yun na tinanggap ng Panginoon ang kanyang sacrifice para sa ating lahat. Palakpakan nyo naman ang Panginoon. Pangpito, siya lang. Hindi lang siya basta nabuhay. Umakit siya sa langit. Nasaan si Jesus ngayon? Ha? Ba't hindi kayo sumasagot? Nag-aalangan kayo eh. Nasaan si Jesus ngayon? Yung hindi makakasagot, walang merienda. Ha? Anong ginagawa niya sa langit? Nakaupo sa kanyang trono. O anong ginagawa niya sa kanyang trono? Pinapanood lang tayo. Ha? Siya ay nag-rule. Hindi lang siya parang nanonood ng TV, parang may bulang kristal. Pinapanood, ganito pala. Ganun lang ba siya? Ano ginagawa niya sa trono niya? Nag-rule siya. Alam niyo ba, sabi ng Bible sa Revelation, He rules over the kings of the earth. At babalik siya one day to judge the living and the dead. Okay? Si Jesus ba ay taong-taong namamatay? Why? Kasi bakit gano'n yung iba, may kasabihan pag gantong mahal na araw, lalo na ngayon ganito, bawal ka maging masaya, kasi patay si Jesus, huwag kang kakain ng karne, kasi patay si Jesus. Bakit? Ang tanong ko ba, taon-taon bang namamatay si Jesus? Ha? Bakit? Bakit?
Taon-taon bang namamatay si Jesus? Why? Kasi buhay na siya magpakailanpaman. Ang sabi ng Bible, He is alive forevermore. Sabihin nga ninyo, He is alive forevermore. Hindi siya taon-taong namamatay, kaya huwag kayong maging malungkot. Dapat ka mag-rejoice kayo kasi buhay siya eh. At huwag kayong sasamba sa Diyos na patay. Ha? Bakit naman sasambahin niyo yung patay? Eh ako ang Diyos ko, buhay eh. Tapos samba ka sa patay? At mo, gising na gising kayong lahat, di ba? Gising na gising kayong lahat eh. Kailan nagpas na ako ng oras ko? Ilang minuto pa? 3 hours pa? Okay, tuloy natin. O yan o, pakibasa nga. Okay. Naiintindihan niyo yung verse? Naiintindihan niyo? Si Jelmin lang eh. Jelmin, ikaw lang magmimerienda mamaya. Doblehin niyo merienda nito mamaya. Okay. Naiintindihan ba ninyo ito? Ano ang sinasabi rito? Habang tayo'y mahina pa, habang tayo helpless pa, anong ginawa ng Diyos? Sa takdang panahon, namatay si Christ para sa atin na mga mahihina pa. Habang tayo ay mga makasalanan pa. Hindi nung ikaw nasingpit. Hindi nung ikaw ay wala ka pang ginagawa. Wala ka nga magawa eh. Pero si Christ namatay para sa'yo. Amen? Kaya maling-mali yung ibang religion na dyan siya sumabit eh. They are trying to do good works, merit system. Gumawa sila ng hagdanan nila papunta ng langit. Halos hindi na sila makakyat. Pero si God, baliktad sa Christianity. Siya yung bumaba, siya yung umabot sa tao. Kasi alam ng Diyos, mahina tayo. Alam niya, makasalanan tayo. By no means, hindi natin kayang umakyat. Malinaw ba? And then, anong ginawa niya? Having now justified by His blood, we are saved from... Saan tayo naligtas? Sa impyerno? Saan tayo naligtas? Sa impyerno o sa wrath of God? Ayan kasi nakasulat linaw eh. Kasi maraming pastor nang tinuturo, ayan, impyerno, huwag kayong pupunta ng impyerno. Puro impyerno pinag-uusapan. Ang linaw-linaw dyan kaya may impyerno dahil merong wrath of God eh. Diyan tayo unang naligtas. Kung maligtas ka sa puot ng Diyos, kasi ang Diyos galit na galit sa kasalanan natin, ligtas ka na sa impyerno. Hindi lang yung impyerno. Mga tao, maraming takot sa impyerno, pero hindi takot na gumawa ng kasalanan eh. Magkaiba yun. Okay? So, niligtas tayo ng Panginoon. Sabi rito, habang tayo yung mga enemies ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay nasingpit. We are reconciled to God through the death of His Son. So, yan. Actually, marami pa akong ituturo, kaya lang wala na akong time. 3 minutes na lang daw. Yan pa, basahin nyo na lang. Basahin nyo na lang bago tayo mag-end. Sige po, sabay-sabay nga tayo. Nakita nyo, sino tayo dati? Children of wrath. By nature, children of wrath. Dati tayo sons of disobedience. Dati tayo mga patay sa ating mga trespasses.
sins. Yan tayo. Isipin mo kung gaano kabuti ang Panginoon. And then tuloy nyo, basahin nyo yung karugtong. Naiintindihan nyo ba ito? Ano yung sinasabi rito? Ha? Sabing gano'n, nung kayo'y mahihina pa, nung kayo'y mga patay pa sa inyong transgression, binuhay kayo ng Diyos, patay ka nga eh. So nakita nyo yung mga religion, patay lahat yan eh. Patay lahat yan, kasama tayo, pero anong ginawa ng Panginoon? Binuhay niya tayo mga nanalig kay Jesus. Binuhay niya tayo, kasi nasa pabulusok na sa impyerno, anong ginawa niya? Tignan nyo ha. He raised us up with Him and seated us with Him in the... Oh, grabe. Papunta ka ng impyerno, hinango ka ng Diyos doon, dinala ka doon sa kalangitan. Alam nyo ba, lahat ng nanalig kay Jesus is now seated in the heavenly places? Alam nyo ba, lahat ng mga Kristiyano ay nasa langit na? Kahit nandito pa lang sa lupa? Yan ang mga beauty ng Christianity. That makes Christianity unique. Yung mga ibang religion, trying hard na makapunta ng langit tayo, nasa langit na tayo, kita dito pa tayo sa lupa eh. Di ba? Pero bakit malungkot kayo? Parang mahal na araw ngayon Parang buhay na buhay kayong lahat, walang inantok Okay. Ito, last. Okay, last. Okay. Tayo na kayo lahat at magwawakas na tayo rito. Sabay-sabay nating basahin ito. Okay, ready? Okay, so isipin nyo iyan ang Christianity. Bakit unique ang Christianity? Kasi hindi tayo yung gumawa ng paraan, si God ang gumawa. Wala tayong nagawa kasi mahihina pa tayo nun Weak tayo nun, sinners tayo, patay tayo nun Pero si God, habag niya ang nagligtas sa atin. Through faith. By grace, you have been saved through faith. Hindi ito dahil sa mga ginawa mo, ito ay regalo ng Diyos. Hindi mo yan na-earn. It is God's gift. Sabihin ka ninyo, regalo ng Diyos. Ang aking kaligtasan. Pero may purpose ang Panginoon. Matapos ang iligtas, ano nang gagawin mo? Ito na tayo sa ikalawa. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Saka pa lamang yung good works. Ang good works ay resulta na lang ng niligtas tayo ng Panginoon. Hindi na una yung good works. Your good works cannot save you. His grace save us. And then, saka ngayon tuturuan ng tamang gawa. Good works na inihanda ng Panginoon sa atin. So dito ay magwakas. Kaya kayo niligtas ng Panginoon dahil may ipapagawa ang Panginoon. Gusto niyo na ba maglingkod sa Panginoon? Kahit bata kayo? Yes. That's why meron itong camp nito to equip you with right knowledge, to prepare you, upang pag dumating ang panahon na may mag-question about your faith, you know how to answer. Kung merong isang grupo na dadala ng confusion sa inyo, you know how to refute. Importante ang mga paksa sa araw na ito. Kaya nga, mga anak, napakapalad ninyo na inaabot kayo ng Diyos. The fact na nandito kayo, it is the grace of God. Amen? Tayo ay manalangin.
Ama, nagpapasalamat kami, O Lord God, sapagkat hindi mo kami pinabayaan sa dilim. Hindi mo pinabayaan ng mga kabataang ito, O Lord, na masway ng mga error na naglipana kaliwat kanan sa mundong ito. Bagkus, Panginoon, tinipon mo sila sa bulwagang ito upang i-declare si Christ as our Lord and Savior. At salamat, Panginoon, sa iyong Espiritu Santo na sumasa amin, na siyang kumikilo sa puso ng bawat isang naririto upang palayain, buksan ang mga paningin at ang mga puso ay muling tumibok para sa iyo, upang ibandila nila si Jesucristo sa kanilang mga buhay at tayuan nila ang pananampalatayang inentrust mo sa aming lahat. Thank you, Father God, sa seed na binigay mo sa kanila sa camp na ito. At nawa ang mga naituro sa kanilang mga seed ay payabungin mo, Ama, ng iyong kapangyarihan sa tulong ng banal na Espiritu. Equip them, O Lord, by your power. Preserve them so that they may be able, Father God, to confess the faith na inentrust mo sa amin at yung pag-asa na meron kami sa iyo. Thank you, Father God, sa mga lectures na ibinigay mo, Panginoon, sa mga batang ito at sa mga tagapagturo na ginamit mo, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat for your glory and for your honor. In Jesus' name, everybody shout, Amen! Praise the Lord!